Atensyon po mga karaba. Naghanda na po dahil nagbabalik na ang paborito niyong tambayan. Presenting Ramheya TV. Sisiguraduhin ko po na sa pagbabalik ni Ramheya TV, mas level up po ang mga kwento. Ang daming pinagdaanan po ng channel natin, pero hindi po yun magiging sagapal upang magpatuloy sa ating kwentuhan. Mahirap po ulit magsimula. Almost 4 months pong hindi nakapag-upload ang Ramheya TV. Pero alam ko pong nandyan lang kayo para sumuporta. Kaya hindi po ako titigil na gumawa ng mga kwento para sa inyo. Kaya sa mga luma ko pong tagapakinig at sa mga bago, hinihiling ko po ang inyong todo-todong suporta. Sana po muli kayong mag-subscribe at pakishare po ang aking bagong upload. Muli, ito si Ramheya TV. Lubos ang pasasalamat sa inyo. Ako naman po ang inyong tagapagsalaysay ngayong araw. Ako nga po pala si Miss Anne. Sana po suportahan niyo po ulit ako. Maraming salamat po. Ni Dad. Itinapon ni Agatha ang kanyang belo at tumakas patungong Maynila. Sa gitna ng kagipitan at kawalan ng patutunguhan, napadpad siya sa isang kakaiba at kontrobersyal na kaganapan. Isang pampublikong wife audition na inorganisa ng pinakamayaman ngunit pinakamisteryosong bilyonaryo sa bansa, si William. Isang lalaking kailanman ay hindi nakita ang muka dahil sa lagi nitong suot na itim na maskara. Sa kabila ng libu-libong matatangkad, mayayaman at eleganteng kababaihan, kabilang na ang ambisyosang modelo na si Sylvia, ang simpleng si Agatha na pira-piraso ang puso ang pinili ng misteryosong lalaki. Ano ang totoong dahilan? Bakit siya ang pinili ng lalaking nagtatago sa likod ng maskara? At kapag pumasok na sa eksena si Sylvia upang agawin ang posisyong dapat ay sa kanya, maipaglalaban ba ni Agatha ang pag-ibig sa isang taong hindi pa niya tuluyang nakikita ang tunay na mukha? Isang kwento ng pagtataksil, pagbangon at pag-ibig na nakakakita sa kabila ng anumang pagtatakpan. Ang hangin sa loob ng maliit na kwarto sa gilid ng lumang simbahan ng San Jose ay mabigat at puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak. Nakatayo si Agatha sa harap ng malaking salamin. Nakasuot ng isang simpleng puting gown na gawa sa murang tela, ngunit itinahi ng buong sipag ng kanyang ina bago ito pumanaw. Hawak niya ang isang bouquet ng white roses na bahagyang nanginginig sa kanyang mga kamay. Dapat sana'y ito ang pinakamasayang araw sa kanyang 25 taong pagkabuhay. Ito ang araw na magiging misis na siya ni Jerome, ang lalaking 3 taon niyang nakasama at inakalang magiging katuwang niya sa lahat ng pagsubok. Ngunit may mali sa paligid. Ang katahimikan sa labas ng dressing room ay hindi ang katahimikan ng pag-aabang, kundi isang uri ng katahimikan na nakakairita at nagbibigay ng kaba. Nasaan na kaya si Brenda? Bulong ni Agatha sa sarili, habang hinahanap ang kanyang matalik na kaibigan at maid of honor. Kanina pa ito nawawala pagkatapos itong sabihing kukunin lang ang singsing sa sasakyan. Dahil sa matinding kaba at pagnanais na makasigurong maayos ang lahat, inayos ni Agatha ang kanyang mahabang belo at lumabas ng silid. Tahimik niyang binagtas ang pasilyo patungo sa likod ng simbahan kung saan nakaparada ang bridal car. Isang lumang itim na sedan na inarkila pa nila mula sa kabilang bayan. Habang palapit siya sa sasakyan, napansin niyang bahagyang gumagalaw ito. Ang mga bintana ay nag-aagaw sa dilim
dahil sa matinding tint. Ngunit ang pinto sa kabilang bahagi ay bahagyang nakabukas. Narinig ni Agatha ang mga boses na pamilyar sa kanyang tenga. Dahan-dahan lang, Jerome. Baka may makakita sa atin. Nasa loob lang si Agatha. Boses yun ni Brenda, ang kaibigang itinuring niyang higit pa sa kapatid. Hayaan mo siya, sagot ng isang boses ng lalaki. Ang boses ni Jerome. Ang lalaking nakatakda niyang pakasalan sa loob ng ilang minuto. Hindi naman niya maiisip na narito tayo. Bukod dito, alam mo namang ikaw lang ang gusto ko, Brenda. Pinapakasalan ko lang siya dahil sa utang ng pamilya nila sa amin at sa pakiusap ng nanay ko. Sinundan yun ng tunog ng halikan at mahihinang hagikik. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Agatha. Ang mundo niya na buong ingat niyang binuo ay nagkapira-piraso sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga kamay na hawak ang bouquet ay nawala ng lakas at bumagsak ang mga bulaklak sa maruming semento. Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata sa unang sandali. Ang pumalit ay isang matinding malamig na galit at walang kapantay na kabiguan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya gumawa ng eksena. Alam ni Agatha na kapag pumasok siya ron at nagwala, siya lang ang magmumukhang kaawa-awa sa harap ng buong baryo na nag-aabang sa loob ng sindahan. Dahan-dahan siyang humakbang pabalik. Inabot niya ang mahabang belo na nakakabit sa kanyang buhok at walang alinlangan itong binunot at itinapon sa putikan sa tabi ng kalsada. Inayos niya ang kanyang sarili. Itinaas ang kanyang noo at tumalikod sa simbahang yun. Hindi na siya nag-atubiling pumasok pa. Iniwan niya ang lahat. Ang fiancé niya na nagtaksil, ang kaibigang nanira ng kanyang tiwala, at ang maliit na bayan na puno ng mga taong walang ginawa kundi ang husgahan siya. Naglakad siya ng mabilis patungo sa sakayan ng bus sa kanto ng bayan. Walang dalang kahit na anong gamit kundi ang kanyang maliit na shoulder bag na naglalaman ng kakaunting barya, cellphone at ang kanyang mga dokumento. Miss, saan ang biyahe nito? Tanong ni Agatha sa konduktor ng malaking bus na kadarating lang. Cubao, Maynila, miss. Aalis na agad. Sasakay ka ba? Tumingin si Agatha sa huling pagkakataon sa direksyon ng simbahan. Narinig niya ang faint na tunog ng kampana na nagbabadya ng pagsisimula ng misa. Ngunit para sa kanya, iyon ay kampana ng pagtatapos ng kanyang lumang buhay. Oo, sasakay ako. Pinal na sagot ni Agatha. Umayos siya ng upo sa pinakadulong bahagi ng bus sa tabi ng bintana. Nang magsimulang gumalaw ang sasakyan at lumayo sa kanyang bayan, dun lamang bumuhos ang mga luhang kanina pa nag-aabang sa kanyang mga mata. Umiyak siya ng walang tunog habang ang mga ilaw ng kalsada ay nagiging malabo sa kanyang paningin. Bakit napakabilis siyang palitan? Bakit ang dali nilang tapakan ng kanyang dignidad? Pagkalipas ng 5 oras na biyahe, sumalubong kay Agatha ang maingay, magulo at napakalaking lungsod ng Maynila. 8:00 na ng gabi. Gutom, pagod at pawisan si Agatha habang nakasuot pa rin ang kanyang pangkasal na gown na ngayon ay marumi na ang laylayan dahil sa biyahe. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa kalsada ng Makati. Ngunit wala na siyang lakas upang mag-alala sa sasabihin ng iba. Habang naglalakad siya ng walang tiyak na patutunguhan, napahinto siya sa harap ng isang matayog na skyscraper. Sa tuktok ng gusali ay may isang napakalaking digital billboard na nagliliwanag sa gitna ng dilim. May nakasulat doon sa malalaking letra na agad nakatagpo sa kanyang mga mata. Wanted, a wife for William Vance. An open audition for the legitimate
wife of Vance Enterprises CEO. Qualifications: honest, resilient, and ready to sign a lifelong contract tonight. Location: Grand Imperial Hotel, Ballroom A. Sa paligid ni Agatha, nag-uusap ang mga taong kalsada at mga empleyadong naglalakad pa uwi. Kabalbalan talaga yang si William Vance, sabi ng isang lalaking nakatambay. Akala mo kung sinong Diyos. Nagpa-audition ng asawa para lang may maipareha sa kanya. Pero ayaw namang ipakita ang muka. Sabi-sabi may malaking kapintasan daw yun sa muka kaya laging nakamaskara. Oo nga, sang-ayon ng kasama nito. Sino namang matino ang papatol sa lalaking nagtatago sa likod ng itim na maskara? Panigurado, mga mukhang pera lang ang pupunta dyan. Nakatitig si Agatha sa billboard. Ang pangalang William Vance ay hindi bago sa kanya. Ito ang pinakamayamang negosyante sa bansa. Isang taong napapalibutan ng misteryo at kapangyarihan. Para sa isang taong tulad ni Agatha, na kani-kanina lang ay itinapon sa basura ang puso at pangarap, ang alok na yon ay hindi nagmukhang kabaliwan. Nagmukha itong isang bukas na pinto sa gitna ng isang madilim na silid. Kung gagamitin lang din naman ako ng mundo at ng mga taong akala ko ay mahal ako, bulong ni Agatha sa sarili habang pinapahid ang huling patak ng luha sa kanyang pisngi. Mas mabuting ako na ang pumili kung kanino ko ibebenta ang natitira kong buhay. Huminga siya ng malalim. Inayos ang gusot na tela ng kanyang damit at buong tapang na naglakad patungo sa Grand Imperial Hotel. Handang harapin ang anumang naghihintay sa kanya sa kabila ng pintuan. Ang lakas ng lamig ng aircon sa Grand Imperial Hotel ay tila hindi sapat upang pawiin ang matinding init ng tensyon sa loob ng Ballroom A. Pagpasok pa lamang ni Agatha, huminto ang ilang sulyap sa kanya. Puno ng napakalaking bulwagan ng libu-libong kababaihan. Mga sikat na modelo, aktres, mga anak ng maimpluwensyang negosyante at mga kilalang personalidad sa lipunan. Lahat sila ay nakasuot ng mga mamahaling designer gown, naglalakihang alahas at may perpektong ayos ng muka at buhok. Sa gitna ng mga ito, si Agatha ay mukhang isang ligaw na kaluluwa. Nakasuot pa rin siya ng pangkasal na gown na ngayon ay may bahid na ng alikabok sa laylayan. Walang alahas at baka sa muka ang pagod mula sa 5 oras na biyahe galing sa probinsya. Tingnan mo yan. Nagkabali ba yan ang pinuntahang venue? O baka escape artist mula sa mental hospital? Mahinang bulungan ng 2 babaeng nakagown ng kulay pula. Hindi yun pinansin ni Agatha. Nanatili siyang nakatayo sa pinakalikod, nakasandal sa isang haliging marmol habang tinititigan ang paligid. Sa pinakaharap ng stage, kapansin-pansin ang isang babaeng nagtataglay ng kakaibang alindog at taas ng noo. Si Sylvia. Si Sylvia ay isang sikat na international fashion model na patagal nang nalilink kay William Vance. Nakasuot ito ng isang makinang na gintong gown na hapit sa kanyang hubog na katawan. I don't even know why William had to throw this ridiculous pageant. Maarte at malakas na sabi ni Sylvia habang nag-aayos ng lipstick sa harapan ng kanyang maliit na salamin. At the end of the day, ako rin naman ang pipiliin niya. Sino pa ba ang nababagay sa isang Vance kundi ako? Nang mapadpad ang tingin ni Sylvia sa sulok kung saan nakatayo si Agatha, bahagyang tumaas ang kanyang kilay bago pumutok ang isang mapang-uyam na tawa. Oh my God! Look at that! Turo ni Sylvia kay Agatha habang nakatingin ang kanyang mga alipores. Hey miss! Ang audition para sa kasambahay ng hotel ay nasa basement, hindi dito sa ballroom. Nagtawanan ang mga babae sa paligid. Tumingin si Agatha ng diretso kay Sylvia. Walang galit sa kanyang mga mata kundi isang malamig na kawalan ng pakialam.
Naparito ako dahil bukas ang pinto para sa lahat ng gustong maging asawa ni William Vance. Wala namang nakasulat sa billboard na kailangang magsuot ng ginto para makapasok. Aba, matapak ka pa, banta ni Sylvia. Ngunit hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang biglang mamatay ang malalaking ilaw sa kisame ng ballroom. Tanging ang mga spotlight sa stage ang nanatiling nakasindi. Natahimik ang buong bulwagan. Mula sa kaliwang gawin ng VIP balcony na nakadugtong sa stage, bumukas ang isang pinto na gawa sa mahogany. Unang lumabas ang 4 na matatangkad na bodyguard na nakataksido. Kasunod ang isang lalaking may kakaibang tindig. Matangkad siya. Malapad ang mga balikat at bawat hakbang niya ay may dalang bigat at kapangyarihan na tila nagpatahimik sa lahat ng tao sa silid. Siya si William Vance. Ngunit ang pumuputok sa usapan ng lahat ay ang kanyang muka o ang bahaging natatakpan nito. Nakasuot si William ng isang kalahating maskara na gawa sa itim na katad. Tinatakpan nito ang iba't ibang bahagi ng kanyang muka mula sa noo hanggang sa itaas ng labi. Kaya tanging ang matalas niyang panga, matatipunong labi at malamig niyang mga mata lamang ang nakikita. Nagsimula ang bulungan. Diyos ko, totoo nga. Nagtatago siya sa maskara. Naku, baka totoong nasunog ang mukha niya sa aksidente nung bata siya. Umayos ng tayo ang personal secretary ni William at kumuha ng mikropono sa gitna ng stage. Good evening, ladies. Formal na panimula ng secretary. Mr. Vance is looking for a wife, not a business partner, not a trophy, but a legitimate wife who is ready to sign a binding contract tonight. We will call you one by one. You have 30 seconds to state why Mr. Vance should choose you. Nagsimula ang proseso. Isa-isang lumapit ang mga kandidata sa harap ng mikropono. Ang iba ay ipinagmamayabang ang kanilang mga ari-arian. Ang iba ay ang kanilang ganda. At ang iba naman ay ang kanilang mga diploma at mataas na pinag-aralan. Nang dumating ang turn ni Sylvia, lumakad siya patungo sa gitna ng may kumpiyansa. Kinuha niya ang mikropono at tumingin sa balcony kung nasaan nakatayo si William. William? Panimula ni Sylvia na may matamis ngunit pilit na boses. You know me. I am Sylvia. I can elevate your status in the fashion and business industry. I will give you high-class ears, and I am the only woman here who can stand by your side without being ashamed of your mystery. Bahagyang tumango ang secretary, ngunit si William ay nanatiling walang reaksyon. Nakakrus ang kanyang mga braso habang nakatitig sa ibaba. Huling tinawag ang pangalan ni Agatha nang mapansin ng secretary na may isa pang hindi pa nakapagsasalita sa dulo. Miss Agatha? Tawag ng secretary habang binabasa ang maliit na papel na pinasulatan sa pintuan. Bumulong-bulong ang mga tao habang naglalakad si Agatha patungo sa gitna ng stage. Ang bawat hakbang niya sa kanyang maruming gown ay nag-iiwan ng usap-usapan. Nang makatayo siya sa harap ng mikropono, inangat ni Agatha ang kanyang ulo. Tumingin siya ng diretsyo sa itaas, sa mga mata ni William Vance, sa likod ng itim na maskara. Miss Agatha, bakit ka narito? Tanong ng sekretary. Anong maiaalok mo kay Mr. Vance na wala sa ibang babae rito? Huminga ng malalim si Agatha. Ang lahat ng sakit, kabiguan at galit na nararamdaman niya kaninang umaga nang makita si Jerome at Brenda sa bridal car ay pumasok sa kanyang isip. Ngunit sa halip na maiyak, naging malinaw at matatag ang kanyang boses. Naparito ako dahil ngayong araw, natutunan ko ang pinakamaitim na katotohanan sa buhay. Seryosong sagot ni Agatha,
habang ang buong bulwagan ay napatahimik sa kanyang boses. Ang pag-ibig at loyalty na ibinibigay sa maling tao ay nagiiwan lang ng sugat. Wala akong mamahaling alahas na maiaalok sa'yo. Wala akong milyon-milyong ari-arian tulad nila. At wala rin akong mataas na status sa lipunan. Bahagyang gumalaw si William mula sa kanyang pagkakatayo sa balcony. Tumitig ito ng mas malalim sa dalaga. Ang tanging maiaalok ko lang sa'yo, patuloy ni Agatha, ay ang aking katapatan at respeto. Kung kailangan mo ng asawang hindi ka tatalikuran sa oras na maging madilim ang mundo, kung kailangan mo ng taong hindi ka gagamitin para sa pera o katanyagan, yun ako. Dahil alam ko ang pakiramdam ng iwanan at traidorin sa gitna ng altar. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa loob ng Grand Ballroom. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Inasahan ni Agatha na pagtatawanan siya ng lahat. Inihanda na niya ang kanyang sarili sa panlalait ni Sylvia. Ngunit bago pa man may makapagsalita sa audience, itinaas ni William Vance ang kanyang kanang kamay. Ibinaba ni William ang kanyang kamay at pinal na itinuro ang kinaroroonan ni Agatha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa secretary at nagsalita. Sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa sound system. Isang malalim, malamig at makapangyarihang boses na nagpatahimik sa lahat. The audition is over. Malamig na pahayag ni William Vance. She is my wife. Nagkagalit-galit at nagkagulo ang buong ballroom sa naging pinal na desisyon ni William Vance. Si Sylvia ay halos pumutok ang muka sa matinding galit at kahihiyan habang pinapanood si Agatha na ginagabayan ng dalawang matatangkad na bodyguards patungo sa VIP exit ng hotel. Ilang minuto lang ang lumipas. Nakasakay na si Agatha sa loob ng isang marangyang itim na Maybach. Sa kabilang gilid ng upuan ay nakaupo si William Vance. Nanatili itong tahimik habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakasuot pa rin ang itim na katad na maskara na nagtatago sa ibabaw na bahagi ng kanyang muka. Bakit ako? Hindi na napigilang tanong ni Agatha sa gitna ng katahimikan. Puno ang bulwagang yun ng mayayaman, magaganda at kilalang mga babae. Bakit isang babaeng galing sa kabiguan at marumiyang damit ang pinili mo? Dahan-dahang liningon ni William si Agatha. Sa kabila ng maskara, naramdaman ni Agatha ang tindi ng titig ng mga mata ng lalaki. Dahil sila ay naghahanap ng korona, Agatha. Malamig ngunit manayad na sagot ni William. Ikaw naman, naghahanap ng kublihan. Ang taong nasaktan at naghahanap ng kapayapaan ay mas madaling pagkatiwalaan kaysa sa taong busog sa ambisyon. Pagdating nila sa malaking mansyon ng mga Vance sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park, inatasan ni William ang mga kasambahay ni asikasuhin si Agatha. Ibinigay sa kanya ang isang napakalaking silid sa ikalawang palapag. May sariling banyo, walk-in closet na puno ng mga mamahaling damit at balkonahing nakatapat sa malawak na hardin. Sa unang 3 linggo ng kanilang kasal, formal at may distansya ang pagsasama ni na William at Agatha. Magkahiwalay sila ng silid tulugan. Gayunpaman, tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho ni William sa kanyang opisina, nagkakatagpo sila sa malaking balkonahe para magtsaa at mag-usap. Sa mga gabing yun, unti-unting nakilala ni Agatha ang lalaki sa likod ng malamig at nakakatakot na reputasyon. Si William ay matalino, may malalim na pag-unawa sa buhay at napakalambot ng puso sa mga charitable foundations na tahimik niyang tinutulungan. Hindi mapigilan ni Agatha na dahan-dahang mahulog ang loob sa kanyang misteryosong asawa.
Ngunit may isang bagay na nananatiling palaisipan sa kanya. Kahit kailan, hindi inalis ni William ang kanyang maskara sa harap ni Agatha. Kahit sa hapagkainan o sa gitna ng kanilang mga gabi sa balkonahe, lagi itong nakatakip. Isang hapon, habang wala si William at nasa isang mahalagang board meeting, nagulat si Agatha nang makarinig ng ingay sa sala ng mansyon. Nang bumaba siya sa hagdan, nakita niya si Sylvia na nakatayong nakakrus ang mga braso sa gitna ng sala habang pilit na pinipigilan ng dalawang kasambahay. "Umalis na po kayo, Miss Sylvia. Wala po si Sir William," pakiusap ng matandang katulong. "Manahimik ka," bulyaw ni Sylvia bago bumaling ang tingin kay Agatha na pababa ng hagdan. "Ayan na pala ang pamalit sa akin, ang pulubing itinapon sa altar." Sinenyasan ni Agatha ang mga kasambahay na iwan muna sila. Lumapit siya kay Sylvia ng may kalmado at matatag na tindig. "Anong ginagawa mo rito, Sylvia?" tanong ni Agatha. "Bahay ito ng asawa ko. Wala kang karapatang mambastos ng mga tao rito." Pumutok ang isang mapang-uyam na tawa mula kay Sylvia. "Asawa? Akala mo ba talaga ay mahal ka niya, Agatha? Huwag kang maging napakatanga. Pinili ka lang niya dahil mukha kang madaling kontrolin at walang kakayahang lumaban. Alam mo ba kung bakit siya nagmamaskara araw at gabi?" Kumunot ang noo ni Agatha. Ngunit nanatili siyang tahimik. Nagtatago siya sa maskara dahil sa isang malaking aksidente nung bata siya. Sigaw ni Sylvia na may kasamaan sa mga mata. Nasunog at nasira ang buong kalahati ng mukha niya. May malalim at nakakatakot siyang mga sugat at pilat na parang halimaw. Kinamit ka lang niya para magkaroon ng tagapagmana nang hindi siya nandidiri sa sarili niya. Ako lang ang tanging babaeng may kayang tumanggap sa pera at estado niya kahit gaano pa kakilakilabot ang mukha niya. Nagpanting ang tenga ni Agatha sa mga sinabi ni Sylvia. Sa halip na matakot o mag-alinlangan, isang matinding galit para sa proteksyon ni William ang bumangon sa kanyang dibdib. Lumapit siya ng husto kay Sylvia at tinitigan ito ng diretsyo sa mga mata. "Kung mananatili man siyang nagmamaskara habang buhay, wala akong pait o takot sa puso." Seryoso at mariing sagot ni Agatha. "Dahil ang nakita ko sa kanya sa loob ng 3 linggong ito ay ang kanyang maganda at tapat na kaluluwa, hindi ang kanyang muka. Mas mabuti pang makasama ang isang lalaking sinasabi mong halimaw kesa sa isang taong tulad mo na maganda nga ang muka, ngunit bulok at mabaho naman ang pagkatao." Nalaglag ang panga ni Sylvia sa panggigigil. "Umalis ka sa bahay ng asawa ko bago pa kita ipakaladkad sa mga security guards sa labas," tugtong ni Agatha. Walang nagawa si Sylvia kundi ang magmarcha palabas ng mansyon habang nanggagalaiti sa galit. Ngunit bago sumarado ang pinto ng kanyang sasakyan, sumigaw ito. "Hindi pa tayo tapos, Agatha. Sisiguraduhin kong sa harap ng buong lipunan ay mapapahiya kayong dalawa." Hindi naging blanko ang mga sumunod na araw para kay Agatha. Ang banta ni Sylvia ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ngunit mas pinili niyang ituon ang kanyang pansin sa pag-aalaga kay William. Bawat gabi, mas lalong nagiging malapit ang dalawa. Ang mga simpleng usapan sa balkonahe ay napalitan ng mga tawa at malalalim na pagtatapat ng damdamin. Unti-unting nararamdaman ni Agatha na ang kanyang pusong dating sugatan ay tuluyan ng naghilom dahil sa init at respeto ng kanyang asawa. 1 linggo pagkatapos ng pagsugod ni Sylvia, inanunsyo ni William ang isang malaking kaganapan, ang taunang Vance Foundation Charity Gala. Ito ang pinakaaabangang gabi ng taon kung saan nakatipon ang pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. "Ito na ang tamang panahon para ipakilala kita sa buong mundo bilang aking misis,"
Pahayag ni William habang hawak ang kamay ni Agatha bago sila pumasok sa mamahaling ballroom ng Grand Plaza. Nakatayo si Agatha sa tabi ni William. Nakasuot ng isang napakagandang kulay asul na silk gown na lalong nagpalabas ng kanyang likas na ganda. Sa kabila ng mga humahangang tingin ng karamihan, naroroon pa rin ang mahihinang bulungan tungkol sa itim na maskara na patuloy na isinusuot ng bilyonaryo. Habang nasa gitna ng okasyon at nag-uusap ang mga bisita, biglang namatay ang tugtog ng orkestra. Isang matalim na tunog mula sa sound system ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa gitna ng stage, nakatayo si Sylvia hawak ang isang mikropono. May mapang-uyam at maasim na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa kinaroroonan ni William at Agatha. "Ladies and gentlemen, pahingi ng kaunting atensyon." Sigaw ni Sylvia na mabilis na kumuha sa interes ng mga negosyante at reporters. "Gusto ko lang ibahagi sa inyong lahat ang totoong kwento sa likod ng perpektong kasal ng ating paboritong bilyonaryo." Nagsimulang magningas ang mga camera flash ng mga mamamahayag. Ang babaeng kasama ni William Vance, si Agatha, ay isang impostora. Patuloy ni Sylvia sa mataas na boses. Isang babaeng itinapon, inabandona at di sinipot sa sarili niyang kasal sa probinsya. Ilang oras lang bago siya pumunta sa audition. Pumasok siya sa buhay ni Mr. Vance nang walang-wala at ginagamit lang niya ang lalaki para sa pera at estado. Pumutok ang malakas na tsismisan sa bulwagan. Pinigilan ng mga bodyguards si Sylvia, ngunit mabilis itong magpatuloy bago pa siya maabot ng mga ito. "At ikaw, Agatha," turo ni Sylvia sa kanya. "Nakikipagplastikan ka lang kay William. Kung talagang mahal mo siya at hindi ang pera niya, bakit hindi mo sabihin sa lahat na natatakot kang makita ang nasira at mukhang halimaw niyang muka sa likod ng maskarang yan? Napilitan ka lang tumabi sa kanya dahil sa kontrata." Nagkaroon ng kaguluhan at tensyon sa paligid. Bahagyang gumalaw si William upang harangan si Agatha at protektahan ito mula sa mga kamera. Ngunit humawak si Agatha sa kanyang braso. Sa halip na matakot o yumuko sa hiya, dahan-dahang humakbang si Agatha patungo sa stage. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa gilid ng rostrum at tumayo ng matuwid sa harap ng lahat. "Oo, totoo ang sinabi mo, Sylvia," panimula ni Agatha sa isang matatag at malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Iniwan ako sa altar ng lalaking akala ko ay mahal ako. Nasaktan ako, nadapa, at dumating ako rito sa Maynila na pira-piraso ang puso at walang-wala." Tumingin si Agatha ng diretso kay William na nakatayo sa ibaba ng stage habang nakatitig sa kanya sa likod ng maskara. "Ngunit nang makilala ko si William," patuloy ni Agatha na may emosyon sa kanyang mga mata, "ibinigay niya sa akin ang respeto at dignidad na ipinagkait sa akin ng iba. Hindi ko alam kung ano ang nasa likod ng maskara niya at hindi kailanman naging mahalaga sa akin yun dahil ang minahal ko sa mga nakalipas na buwan ay ang kanyang mabuting puso, ang kanyang pagiging tapat, at ang lalaking nagtanggol sa akin nung ako ang nasa pinakamababang bahagi ng aking buhay." Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga reporter na kanina ay nag-aabang ng eksena ay napatigil sa pagkuha ng litrato. Kung ang mukha man niya ang dahilan kung bakit siya nagtatago sa mundo? Mariing pagtatapos ni Agatha habang nakatitig kay Sylvia. "Handa akong mahalin at tanggapin ang bawat sugat at marka sa mukha niya habang buhay. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo." Napatingin ang lahat kay William Vance. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahang lumakad ang bilyonaryo patungo sa stage. Umakyat sa tabi ng kanyang asawa at kinuha ang mikropono.
Inagaw ni William ang mikropono mula kay Sylvia na ngayon ay nakatayo sa gitna ng stage. Namumutla at napahiya sa harap ng pinakamataas na uri ng lipunan. Ang bawat mata sa loob ng mamahaling bulwagan ng Grand Plaza, mga negosyante, kilalang personalidad at mga mamamahayag ay nakatuon sa dalawang taong nakatayo sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Inilagay ni William ang kanyang braso sa kiwang ni Agatha. Isang protektadong kilos na nagpakita sa lahat kung kanino talaga siya kumakampi. Ilang taon akong nagsuot ng maskara. Seryoso at malalim na panimula ni William. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong sound system. Pumuputol sa anumang natitirang bulungan. Hindi dahil nasira ang mukha ko sa isang nakakatakot na aksidente. Yun ay isang maling chismis na ako mismo ang nagpahintulot na kumalat sa lipunan. Nalaglagan pa nga ni Sylvia. What? Ano pinagsasasabi mo? Nagsuot ako ng maskara upang ilayo ang aking sarili sa mga babaeng mukhang pera, mga taong hangad lang ang aking katayuan, at mga tulad mong mababaw ang pagtingin sa tao. Patuloy ni William habang nakatitig ng malimig kay Sylvia. Naghahanap ako ng asawang titingin sa aking kaluluwa at hindi sa aking ari-arian o itsura. Sa libu-libong dumalo sa audition, si Agatha lang nagpakita ng tunay na katapatan at bukas na puso. Inilipat ni William ang kanyang tingin kay Agatha. Ang malamig niyang aura ay pinalitan ng isang napakalambot at puno ng pagmamahal na emosyon. At ngayong gabi, dugtong ni William, napatunayan ng aking asawa na ang kanyang pag-ibig ay walang kondisyon at walang takot. Dahan-dahang itinaas ni William ang kanyang dalawang kamay. Hinawakan niya ang gilid ng itim na katad na maskara. Nagkaroon ng napakatatalim na katahimikan sa buong bulwagan. Halos walang humihinga habang unti-unti niyang inilalabas ang kanyang buong muka sa liwanag. Nang tuluyang matanggal ang maskara, napasinghap ang lahat ng tao sa paligid. Walang anumang sugat, walang galos o anumang kapintasan. Sa likod ng maskara ay isang napakagwapong muka. May matalas at perpektong panga, matangos na ilong, matipunong labi at mga matang may kulay tsokolate na nagliliwanag sa ilalim ng ilaw. Siya ay hindi lamang isang bilyonaryo. Siya ang epitome ng isang lalaking halos perpekto ang anyo. Nanginig ang mga labi ni Sylvia sa matinding hiya, panggigigil at paghihinayang. Ang lalaking tinawag niyang halimaw ay ang pinakagwapong lalaki na nakatayo ngayon sa stage at huli na ang lahat para sa kanya. Security, paki-escortan palabas si Miss Sylvia, utos ng assistant ni William. Mabilis na hinawakan ng mga gwardya si Sylvia at inilabas ito sa bulwagan habang nagpoprotesta, ngunit walang sino man ang naawa sa kanya. Inihagis ni William ang maskara sa mesa sa kanyang gilid na tila bahudyat ng pagtatapos ng kanyang mga lihim. Humarap siya ng tuluyan kay Agatha. Kinuha ang dalawang kamay ng dalaga at sa harap ng lahat ng bisita at reporters, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Napatakip si Agatha sa kanyang bibig habang mabilis na nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Agatha, malambing na usal ni William habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Noong araw na di ka sinipot sa altar, akala mo ay yun na ang katapusan ng iyong mundo. Pero hindi mo alam, itinutulak ka lang pala ng tadhana patungo sa akin. Pinili kita sa audition dahil sa iyong katapatan. Pero ngayon, pinipili kita araw-araw dahil mahal na mahal kita. Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil ikaw ang kumpletong kalahati ng buhay ko.
Kinuha ni William ang isang napakagandang diamond ring mula sa kanyang bulsa. Magsimula tayo ng tama, aking Reyna. Papayag ka bang maging asawa ko nang walang kontrata, walang maskara, at walang anumang lihim sa pagitan natin? Pumutok ang malakas na palakpakan mula sa mga bisita sa bulwagan. Ang mga mamamahayag ay tuloy-tuloy sa pagkuha ng litrato ng makasaysayang tagpong iyon. Nakangiting tumango si Agatha habang pumapatak ang mga luha ng labis na kaligayahan sa kanyang mga pisngi. Oo, William. Hinding-hindi ako mag-aalinlangang maging asawa mo. Isinuot ni William ang singsing sa daliri ni Agatha. Mabilis na tumayo at inakap ang dalaga ng napakahigpit bago iginawad sa kanya ang isang matamis, matagal at puno ng pagmamahal na halik sa harap ng buong mundo. Epilogue. Pagkalipas ng 1 taon, sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Vance sa Forbes Park, maliwalas ang panahon. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga blooming white roses. Hindi tulad ng mga bulaklak sa lumang simbahan sa probinsya. Ang mga bulaklak na ito ay simbolo ng bagong simula. Nakatayo si Agatha sa balkonahe, nakasuot ng isang simpleng white sundress. Bahagyang nakahawak ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang pag-umbok dahil sa 5 buwang pagdadalang tao. Mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang maiinit na braso ni William na yumakap sa kanyang bewang. Ipinatong ng bilyonaryo ang baba nito sa balikat ni Agatha at inilagay rin ang kamay sa tiyan ng asawa. Anong iniisip ng aking magandang misis? Tanong ni William bago ginawaran ng halik ang pisngi ni Agatha. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang buhay. Nakangiting sagot ni Agatha. 1 taon na ang nakalipas nung tumakas ako mula sa sarili kong kasal. Akala ko noon, katapusan na ng buhay ko. Pero yung pala ang simula ng pinakamagandang kwento ng pag-ibig ko. Humarap si Agatha kay William at hinawakan ang gwapong muka ng kanyang asawa. Ang mukhang minahal niya nang walang alinlangan bago pa man niya tutuluyang nakita. Salamat dahil pinili mo ko sa gitna ng libu-libong babae, William. Bulong ni Agatha. Hinalikan ni William ang palad ng kanyang asawa. Hindi ako ang pumili sa iyo, Agatha. Ang puso ko ang nakakilala sa iyo. Ikaw ang pinakamagandang biyaya na dumating sa buhay ko. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, pinagsaluhan ni William at Agatha ang isang matamis na halik. At sa pagkakataong ito, wala nang anumang maskarang magtatago. Wala nang pagtataksil na makakasakit, kundi isang wagas at walang katapusang pag-ibig lamang ang nananalaytay sa pagitan nila. Isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating kwento ngayon. Sana po ay naantig ang inyong mga puso sa paglalakbay ni na Agatha at William sa Ang Maskara ng Pag-ibig. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga reaksyon at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin niyo rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kapanapanabik na audio stories. Hanggang sa muli po nating kwentuhan. Maraming salamat po.